Mahal naman siguro siya ng nanay niya. Akala ko pinag-usapan yung katandaan nyo eh. Bastos ka. Nako, Tapos- guys, if may mga estudyante po ditong nakikinig, just Hey. Welcome to On the Phonetics, the only podcast who's always 2 steps ahead. Kamusta weekend mo, Ace? detach muna, detoxify muna tayo sa Unmatch, no? Kaya ang dami kong na-miss na drama, kaya maraming backlogs, babawi tayo. May malupit na drama, no? Sa Resto. Ay, sa Resto yun, no? Sa Resto. Yes, sa Resto. Discord. Grabe, grand finals ng SOM. Pero, but before we proceed, let's... Hindi mo tinanong si Russell? Ay, sige! Ano yun? Walang buhay? Walang weekend? Ano, tulog siya Kasi buhay? kasama ko si Russell nung weekend. Oo, magkasama kami. Wala ka eh. Sorry ba? Ikaw tatanungin ko, kamusta naman sige. kayo? Kamusta yung weekend? Ayan. Kamusta? Okay lang. Hindi Dapat mag-work ako, pero hindi. Naglaro ako eh. Ayan, Unmatch. edi goods. But before we proceed, let us acknowledge first our followers for our Spotify comments. First, si Tristan Joshua. So, sabi niya, he thinks na slightly favored yung Henry sa Moon Knight kasi Conchu turns lang naman na-attack si Moon Knight, which allows Henry daw to build his track tokens. Medyo may point. Tama naman siya. Mm-mm. Then, next kay Miko. So, yun. Sabi niya, looking forward to getting my pre-ordered Stars and Stripes. I'm a White Earth believer. Haha. Pew pew! Yon. Pares kami ni Miko na White Earth believer. Pew pew! Ganun din. Ganun din naman. Ikaw, Laser. Hindi Ano mo ka ba? pwedeng gamitin. Hindi ka pwedeng Ha? hindi ka pwedeng mag-wyatt pag hindi ka nagpo-pew-pew. Nasa Oo. like, Oy, bawal. nung naglaro ako ng White nung weekend, nagpiyo-piyo ako. Every Kita nila yan. Tapos, next naman kay Ravins. So, na-shoutout daw yung pag-shoutout niya sa podcast. Grabe, Inception. Ang lupit. Oh. So, may Shoutout shoutout ulit yung shoutout mo sa shoutout nun sa podcast. So, Shoutout ang sa lupit. shoutout. Oh, shoutout. Shoutout ulit. Ulit. Oh, speaking of shoutout, si Leonard. Ito. Nakikinig lang habang nagugus ng pinggan na shoutout pa. So, more power daw sa atin. So, thank you, Leonard. Tuloy mo na yung paghugas ng pinggan. The best chore yan sa mundo. I hope sana tapos ka na sa paghuhugas mo sa ngayon, no? Then, last naman kay RV. So, the John Henry love keeps on going. So, yun. Love natin yung John Henry. So, siya rin ata. Mukha naman. Yung John Henry fans. True. Then, next naman natin for our Spotify poll winner. Which of the 4 heroes are your favorite, no? And which do you think will rise above the others? Think nila si John Henry, no? With the 50% of the vote. Ang gusto ko lang naman i-point out dito is walang nagmamahal kay George Washington. Kawawa Joke naman. Pero John Henry nga naman sa tingin natin yung, I think makakapag-agree tayo na John Henry yung pinaka may meta relevance ngayon, but is still up to debate pa rin naman. And we'll see, especially sa upcoming Summer of Legends. Ayan. Then, next naman yung special shoutout ni Russell. Shoutout pala kay Ligma. Saka shoutout kay Ligma, binigyan kami ng entertainment kahit sandali. Oo. Kasi natapos din agad yung drama. Pati na sila, agad. Valid naman, valid naman. Maraming bato, nagsasarap magbasa. Ano pa yan, na-screenshot pa namin yan before baka ma-delete bigla eh. Baka Ang ma-delete haba eh. May TLDR pa yan. Pero kayo na lang bahala, baka naman andun pa naman sa Discord. Andun pa yun. Kasi maayos naman pala yung sinabi niya. True. Screenshot muna bago basa eh. Oo. Para sure. Just to be sure. Okay, so now let's dive into our main topic for this episode, which is community building. And dahil community building yung episode natin, we have a special guest. So Ace, pakilala mo naman yung natin, special guest for this episode. Okay. Katulad pa rin ng tradition natin, no? Kailangan natin siyang i-glaze ng malala para pag nagkatapat kami in future tournaments, kailangan niya mag-take. Hindi pwedeng humindi dito, no? Yun yung isa sa mga prereq ng ating pag-guest. So, yun, i-discuss natin yung mga pinagagawa niya sa Unmatched community, no? Isa siyang mod sa currently ngayon sa Unmatched community ng Philippines. So, kilala natin siya. And kilala siya probably ng lahat. Ang pinakauna ko sa kanyang pag-aalala is sa mga fanboy nagpa-autograph doon sa First Nationals, no? Nakapirma kayo ng dalawa, no? Yep. Oo. Yes, yun. Isa sa pillars ng East community.
So, makakahint na tayo, no? Pinakakilala ko siya sa sobrang dami niyang ideas pagdating sa alt arts. If familiar kayo sa Brothers in Arms na dalawang players dito sa Pilipinas, yung ginawa niya ng alt art na ganun. Let's give it up sa one and only Chocks! Let's go! Ayun! Hello guys. Salamat sa pag-invite. Pero ka pa bang mga nakalinyang alt arts? Nag-iisip ako eh. Depende. Una yan, depende sa content eh. Pag may pwedeng mapag-juicean. Pero Si yun, Ace. exclusive. Ang una kong pinapasahan yan, si Ace. Hindi, pero may nakita ko, Chocks, bagong alt art pang Houdini big reveal eh. Tinura ko na nga agad eh. Sabi ko. Pero pwede. Pwede yan. Pwede. Hindi big reveal. Hindi ba si Dora yun? Okay, sige. Simulan na natin. Ayan, na-introduce nga si Chocks. Pero tayo ba? Kayo, Patrick, Ace. Saan nyo unang na-meet or nakilala si Chocks? Sige ako. So yun nga, tama naman si Ace. Doon una na-meet si Chocks ng Nationals. After nung game, parang may nagpapapirma. Parang pili daw ako ng foil card, tapos pirma ako daw sa likod. Sabi ko, bakit? Anong gagawin ko dito? Ano to, pirma? Sabi niya, hindi daw for the 16 players ng Nationals. Kaya siya nagpapapirma. Kaya yun, so sabi ko, sige, kunin ko na lang yung walang Yenenga nun. Wala siyang foil ng Yenenga. So Sherlock na lang yung pinirmahan ko. Ganon. Then from there, so magkakilala na kami ni Chocks. Then pumunta siya sa one time sa South sa atin para maglaro. So all the way from from church. Nagturo siya sa Sunday school parang tapos napunta siya sa laro. So grabe naman, Chocks. I feel so loved. So kinilig ako nun. So from there, nakapaglaro kami ng board games. Kasama tayo naglaro yung board games. Then naging fan na rin talaga natin. Sa akin, ganun din. Nakikita ko na siya sa chats noon. Tapos, pero di ko siya na-meet. Na-meet ko siya personally nga dun ng Nationals. Actually, di ko rin alam. Nakalimutan ko ano yung pinirmahan ko sa Chocks na card dun eh. And, nakasama ko siya nung mga times na sa TTS, yung 3 a.m. group kami. Club, Ayun, yung may naglalaro kami noon. Tapos doon kami talaga naging close ni Chocks. Tapos ayun, nagpapasaan kami ng memes lagi. Ayun, masaya na kami forever. Doon ko nakilala si Chocks. Ako, alam ko, feeling ko nga, nakita ko na si Chocks or baka naka-interact ba kita, Chocks, before nung Nationals. Pero yung Nationals talaga yung naalala ko rin. Nung nagpapirma ka nga. Kasi nung lumapit ka parang, Hiya pa ako nun eh. Kasi starstruck talaga ako nun. Sabi ko, uy, ang malupit pa doon, yun, linggo kasi yun. Tapos sinadya ko talaga. May service ako nun sa church. Tapos sabi ko, pupunta ako ng aagahan ko sa EDSA, Shangri-La, bago ako magsimba. Kailangan ko papirma yung foil card ko, sabi ko. Kaya sinadya ko talaga yun. Grabe, in-effortan talaga. Ayun. Chocks, may question ako dun. Kanino ka pinaka na starstruck? Nung time na yon. Kasi ang yun parang may 2 BGM tournament na bago yung Nationals. Pagkatanda ko. Ang starstruck talaga ako kay Ace. Tanda. Kasi si Ace, parang 2 tournament na nakasama ko siya. Kakabili ko lang ng ng Tales to Amaze na set. Tapos siya lang yung may Jill Trent yata sa buong tournament na 2 o 3 na nasalihan ko. Tapos sabi ko, uy, parang gusto kong gayahin to. Si Master Ace. Kaya, naglagay din ako Jill Trent. Sa kanya ako na unang na-encounter. Jill Trent. Okay. Si Ace ang ko nun. Starstruck ako kay Ace nun. Ang pogi pa, putik ko yan. Pero rin pala, dagdag ko lang. Doon nga natin nakilala si Chocks, di ba? Pero sa akin, nag-stick yung pangalan niya nung medyo, pa lang, hindi pa ganun ka-uso yung TTS. Kasi doon sa UMPH chat, every time may gusto magpaturo ng TTS, si Chocks yung go-to. Oo nga. Actually, nalala ko. Sobrang sipag ni Chocks doon, grabe. Kala mo walang trabaho no? Araw-gabi, sige. Tinan mo yung status sa Discord, DM me for UM games. Oo, ngayon yan. Ilang taon na yan. Yung pa rin ba? Kaya ligong-ligo pala ako ng asar kay Alpon yan. Pag magchat-chat yun, re-reply, Sir, di po ako marunong mag-TTS. Pwede po ba magpaturo? Kasi sa UMPH, pag may pag may nagtatanong about
TTS, nakatag ka kaagad eh. Lagi ka Oo. nakatag. Yun yung thing ni Chokes. Siya yung taga-turo sa community. Oo. So, yung usual naman natin question sa guests natin. So, how did you get into Unmatched, Chokes? Paano ka nag-start? Okay, so tanda ko nun, Friday yun. Tanda ako. Friday, parang youth hangout. Basically Okay. sa mall siya ginaganap. So may nag-chat lang sa akin na leader namin sa church. Sabi, bro, punta ka dito, may game na dala yung dalawang student. Tapos mukhang matritripan mo to. Yun talaga yung pinunta ko, yung game that time. Hindi church. Hindi yung oo, legit yun, legit. Kasi that time, rin ako parang pag Friday, syempre, gusto mo lang naman mag-computer games. Tapos yun first board game ko to. Tama ba? Board game si Unmatched. Yeah. Board Yeah. game, card game, board game. So, Board. first ko talaga siya na board Oh. game. Syempre, yung mga Snake and Ladders given naman na yun. Pero ito talaga yun. So, sabi ko, sige, punta ako. Then, nilaro namin. First na nagamit ko nun was si Alice, tas Hanging Gardens. Tapos, kalaban namin Invisible Man pati Sherlock. Tas syempre dinurog lang kami dahil di naman ako marunong pa maglaro that time. So, yun, doon ko siya na sa students namin. Shoutout kay Adrian pati kay Jeremiah. Yan, yung mga nagdadala sa akin. Tapos, yun na, parang since student sila, feeling ko trinopa talaga nila ako para makabili ako ng maraming set. Tapos, naglaro na kami. Pero joke lang. Pero talagang na-in ako to that game. So, sabi ko, sige, bili na ako ng Set. maramihan. Bahala na, invest na ako dito. Doon na, nag-snowball na from there. Okay. Since alam na natin yung history mo sa Unmatched, no? Then, let's proceed sa mga questions namin usually tinatanong sa aming guest, which is, who's your favorite or your main hero? Ay, yung first ko talaga was, I'd say Golden Bat talaga yung na-enjoy ko. Kadiri! Naman. Yeah, First, Golden Bat grabe. na-enjoy ko. Giving agad. Tapos, rin ako, nandiri din ako. Parang feeling ko pag Golden Bat user ka, mandidiri ka din sa kanya somehow. Nung lumabas Sa sarili mo. Oo, ganun yung feeling eh. Kumbaga yung hater ng Gbat, yung user din ng Gbat. Parang ganun siya eh. Tapos nung lumabas si Ninja Turtles, si Donatello talaga yung sabi ko, wow. Ang ganda ng niya, like concept niya. So, yun na yung ini-spam ko ng ini-spam sa mga casual, TS, tas kung ano tournament, sige, doon lang tayo, manalo matalo. Okay lang, masaya siya laruin eh. I would say mas matimbang kay Donatello currently. Yan. Nice. Hindi Ayun. ka ba na-stress? Hindi ka ba na-stress? Oo nga. Medyo stress. Pero feeling ko, nandun ako sa point ng Unmatched ngayon na gusto ko lang mag-interact sa mga games. So, feel ko mas lean. Ewan ko, siguro sa age ko. So, pag tumatanda ka, parang, ayoko na mag-isip masyado. Pag si Alpon, nakakasama ko sa mga tournament, pinag-uusapan namin yung lineup namin. Ay, oo nga, no? Ganito na lang laruin natin para hindi na masyadong nag-iisip. Akala ko pinag-usapan yung katandaan nyo eh. Bastos ka. Wait lang. Tinatamaan si Russell. Pew, pew! Ay, kaya ako din yung unang bumitaw sa 3 AM club eh. Unang nagkasakit nun si RJ tapos sumunod ako. Sabi ko, pre, ayoko na. Hindi na kaya na. Parang feeling ko pag alas 4 ng umaga, sumasakit na yung bato ko pati dibdib ko. Sabi ko, tama na to. Bahala na sila Michael dyan. Ayun, sila na rin natira. So, kung yun nga, kung sa TMNT nga, si Donnie yung favorite mo, dun sa poll natin last week, kung sa Stars and Stripes naman, sino naman yung favorite mo? Very interesting saan si Rosie. Si Rosie boy. ang talagang tinatry ko rin siya laruin pero nakatakot siya laruin actually. Parang napakababa ng defenses niya. And, siya, like, matatimingan mo talaga na, uy, wala atong charge next time. Tapos wala na. Wala nang gagawin. Ganun. Siya, masaya siya in a sense na laruin. Parang adrenaline eh. Putik na yun. Pag nilalaro ko yun, parang para akong nakakapi lagi. Pero pag nawala yung engine, uy, lantang gulay. Tirik. Oo. So hanggang ngayon, wala pa rin nagmamahal kay George. Kala ko si Sorry, Chops na eh. George. Meron naman. Yan, makakita tayo niyan eventually. Mahal naman siguro siya ng nanay niya.
since pa-introduce natin si Chox, Mm. proceed na tayo to our main topic. So yun nga, ang main topic natin for this episode is community building. Since si Chox nga is yung one of the pillars of is community, kaya siya naman natin nag-guest. May mga questions na tayo kay Chox kung paano yung listener tayo na interested mag-build ng community sa Yes. inyong sariling community. So baka makakuha kayo ng tips galing kay Chox and sa amin baka may makuha kayo. Makuha. Ayan. Napulot Oo. na lang ba? Ayan, si Pat. South Ay, ako Community pala. naman. Oo nga. So, yun. Ayan. So, Chox, kamusta naman yung initial steps mo sa pag-build ng community? Paano ka nag-start? Actually, naisip ko lang talaga yung concept of like growing yung community nung nauubos na yung first wave of players namin. Kasi Okay. basically students talaga yung kasama ko back then. Eventually, nung mga tournaments ng BGM, dun ko na na-meet si Mark and si Erin. Yun Okay. talaga yung parang pinaka-start na nag-usap kaming tatlo about board games, ganito ganyan. Then they were transitioning sa Unmatch. So sabi ko, gusto nyo bang i-help out ako to gather yung mga from Antipolo, Cainta? Kasi taga dun sila that time. Try lang natin maglaro dito sa sa Baba Lab. Yan, shoutout kay Baba Lab. So sabi ko, invite lang tayo ng tao. Laro lang tayo ng Unmatch or any kinds of board game. So through invitation siya. Tapos Okay. syempre constantly invite people. Tapos at the same time, syempre pag in-invite mo, dapat nandun ka rin. Kumbaga, Tama, hindi tama. naman pwedeng in-invite mo tapos wala ka. Oo, what a joke. Oo, 'di ba? Tapos hindi lang din sa nag-expand din ako personally. Nagsali ako ng may yata dito, board game community dito sa Marikina. So I tried joining mga groups, try to invite them. May pinunta actually dumating sa point na pumupunta ako sa local store na malalapit lang din sa amin at least. May pinunta na ako dito sa Marikina. Ano naman sila, ang main nila is yung cookie run. So nagtry ako magpa-playtest doon. Then pumunta rin ako somewhere sa Lower Antipolo, yan, with the help of si JP from BGM. So Okay. nagpatulong din ako sa kanya. Then ayun, eventually nag-start lang talaga doon, invitation, tapos syempre yung presence mo. Expanding din sa group chat yan. So kung naalala nyo, pag may laro kami ng Fridays or any time of the week, send talaga ako ng photo, tapos sinesend ko sa GC kung sino gusto maglaro. Minsan nga umabot pa akong Cubao para lang makalaro ng players. Tapos doon ko na rin na-meet yung mga ibang tao, sila Carl. Tapos nafa-find out na lang namin na, uy, taga Marikina ka, uy, taga ka, Antipolo, tara. Tapos from there, gano'n na siya. Kumbaga, pag may tournament, tanong kami nila Mark kung taga saan sila, tapos invite namin sila, pupul namin. And ayun, nakakatuwa kasi most of us are working din. So, pag may pumunta dyan ng Friday, either tumakas ng trabaho o nag-sick leave. Yan. May small question ako. Anong pangalan may pangalan ba yung community nyo sa East? Ano lang, nag-come up lang ako, nag-try lang ako mag-branding. Ang tawag talaga namin is Bits of East. Parang Little Bits of East. So, from other different parts. Pero ako lang nagtatawag nun. Pero mas okay pa rin kami ng East Side. So, yan. May thoughts ba kayo doon? Hindi, ang gusto ko lang parang take away ko doon, grabe yung dedication ni Chuck sa Oo. paggawa ng community. Ayun. Like, May factor din yung experience ko personally with the first people that I met sa community. Kasi since ito nga yung first board game na nilaro ko, so very new sa akin yung concept of community na sense na ganito. So when I met people from BGM, sa nationals, since bago ko, I never expected na, alam mo yun, kahit hindi ka naglalaro, tuturuan ka. May ganong concept of communication na hindi mo mafe-feel na parang neglected ka dahil bago ka or hindi ko na feel na alienated ako that time. So parang sabi ko, sige, extend ko na lang na, I mean, ito yung na-experience ko. So wala akong excuse to let it experience to other people na nami-meet ko rin, 'di ba? Plus gusto ko talaga yun. Ako personally, gusto ko talaga makipag-usap with tao. Oo nga, Chok. Sobrang normal sa Unmatch community nung ganun. Yung lagi kayong nag-uusap about dun sa matchups, laging may usap about, may ano to? May after match combat. na discussion. may post-game analysis. Post-game analysis. Especially sa competitive scene, parang ngayon ko lang nakita yung concept of parang After shared combat. experience
experience o like parang, Mm. ha? Competition to bakit mo tinuturo sa akin? Yung gano'n. Like parang, Totoo. astig May isa pa pala ako, sorry. Ano lang talaga, ngayon ko lang din na-realize yung ginagawa ni Chokes na yung sa kwento niya, kasi 'di ba gusto niyang bumuo ng community. Pero isa dun sa first steps niya, hindi yung mag-gather ng mga tao eh. I mean, nag-gather siya ng konting tao, 'di ba? Pero yung isa dun sa initial steps niya, siya yung pumupunta sa iba-ibang community. Part ng pag-build ni Chokes ng community is maging part siya ng ibang community. community, Makes yeah. sense, 'di ba? True. Hindi lang siya basta gagawa, okay. Gagawa ko ng Dito east. ko. Dito kayo, Dito punta na. kayo dito. Diba? Mm. Ang galing ng ginawa ni Chokes eh. Yeah, Parang dapat, ano lang, you have to be intentional din eh. Mm. Para bukod dun sa like Ganda, having players na makakalaro mo, okay din yung may relationship ka that you build with other people. Mm. Kasi you build the network for True. Yun for pinaka example, may yung ating yung niluto natin, di ba? Like, hindi naman mangyayari yun for Bango yan. lang, like parang random conversations. It's a series of, alam mo yun, building relationship din with other people. So, gives you opportunity at the same time, avenue for other people din na, yung community nyo is parang safe space din. Since na-discuss mo na yung initial steps mo, paano mo siya ginrow organically? Kwento mo naman yung history ng East. Okay, sige. So yun nga, basically, nag-start talaga siya with the students that I play with. Dahil puro students sila, ako talaga bumili ng set, tapos sige, laro lang. Dahil first ko to na board game, medyo maalaga din ako sa materials eh. True. Na ko nun, kamot ako ulo kasi syempre nasa Babalab kami, kumakain. Yung mga student na kasama ko, syempre hawak ng fries yan. Mantika. Yeah. So, ginawa kayo. Like, diba? Parang minsan, syempre hindi ko rin naman masaway ng like ng pagalitan. Like, try mo pa rin approach na lang, lumanay, kumbaga. Then, organically, siguro impart lang din sa kanila yung competitive din na drive. At the very first na naglaro sila dyan, may na sila eh. Most of them are playing other board games competitively or casually. So may drive na sila into, asking yung competitive scene ng game. Nalala ko pag in-explain ko sa kanila yung how the community works on the competitive scene. Lagi kong doon hina-highlight na huwag kayong mahiya. Kasi tuturuan kayo ng mga players doon. Like, iba yung experience na naglaro kayo competitively. Tapos may additional experience din siya when you talk to other people, especially yung mga OG. Nalala ko, may mga community members din kami na, syempre student, wala naman din silang money. So, sabihin ko, sige, ako na bahala mag-entrance sa'yo. Tali ka lang, you have to experience this kasi iba yung growth din. Hindi ko siya ginagawa to invest for them. I just want them to experience. Kasi lang. student ano ba naman yung 150 pesos, 200 pesos, 300 pesos na EF. Sige lang, libre mo rin sa kami. laro ka lang. Ay, may mga trabaho kayo. Buti nga open yung for South Talks, students walang lang mga yan. students, kaya hindi ko kailangan magganyan. Ang dami nyo pa naman. Nako, Tapos- guys, if may mga estudyante po ditong nakikinig, just PM Chokes. Pakita nyo lang po yung reg form nyo, then isend nyo sa kanya, then I think po-provide natin ni Chokes ng EF. Grabe. Nalala niyo si Baby Taj. Yung Yes, kamukha yes. niya, si Baby Taj. Taga sa amin yan, si Baby Taj. Shout out Jaden. Ikaw yun. Idodrop ka na. So talagang lang, laging invite lang. Yes, so invite, Nagpupunta then naman, expose nagpupunta. them. Yung part naman ng training, kasi constantly naglalaro kami every Friday, di ba? So, in-include ko dun sa activity namin yung idea sa drafting, basta matchup spreads, yan. So, yun yung ginagawa namin dati. So yun nga, may Okay. question din ako dun pala, Chokes. May mga times ba nakaka-encounter ka na hindi talaga sila from East? Like, binit-bit lang sila ng other people from East? Uy, Yung dalawa Nagugulat re-recruit. nga ako, parang last year ba yun, o 2 years ago, nung nag-start si Area 21 na magkaroon ng Unmatched community. So, isipin mo sila, Sir Adel, from QC North sila, pumupunta yun ng East para lang maglaro. Like, pag may time sila, ganyan. Tapos, na-meet ko din sila, Jovi, I think from Pasig talaga sila originally. Tapos, friends of a friend,
friend, invite. Dumayo lang din sila. Tapos, mas dumami kami nung dumayo sila kasi lagi silang packed eh. Oo nga eh, dami. Magkakaibigan na kasi yan talaga. So, ayun. May mga people talaga from other, hindi naman sila East Hindi lang talaga. Oo, pero constantly, sumama na sila with our session games. Part na ng East community. Oo, part na ng East community. Part ng By tulong. heart, by heart. Parang si Ace. Yan, parang si Ace. Hindi, pero tama naman si Chokes. Ganun talaga Oo. to grow. Friends of friends, Oo. para invite Yes. kasi yun yung madali eh. Hindi naman siya exclusive na sabihin nating East lang, so East lang tayo. Oo. Kung Yeah. South lang tayo. Oo. Dapat talaga, if you're building a community, dapat open ka for anyone to join. Kasi ang importante naman is to build nga yung community na. Kasi syempre, if ever sinama mo, let's say si Chokes naglalaro sa South, sa susunod yan, may bit-bit din si Chokes na from East na maglalaro sa South. In return, babalik naman tayo na papunta sa East. Parang mga ganun. Tuwing kailan ba kayo? Ano yung parang normal schedule nyo? Ang normal schedule talaga namin is Fridays. Si Carl talaga yung niyan, una, 11 AM pa lang, 11 magchat-chat AM na yan. Fridays. Pagka wala naman masyadong trabaho, siyempre susunod na ako, ganon. Pero most of the time, around 2 PM, 3 PM pa ako. Ganun. Tapos, yung mga friends namin, yan sila Jovi, since panggabi yung pasok nila, so around 2 PM. Makapunta nga isang Kung beses. ng board game. Isang Oo, beses. punta lang kayo. Hirap Friday, pero pwede. Kung umaga pa lang hanggang gabi. Fridays. Pwede. Pati wala kasing problema parking, walang problema internet dun. May question lang din ako dun. Gaano kadalas yung nyo? Mini tournaments nyo sa East? Actually bro, recently na lang yung mga pods namin. Ang pinaka-pod na namin na nangyari, una yung Daybreak, yung ginather namin lahat ng East community. Ano yun walang price yun talaga. Like, chinat ko isa-isa yung mga TO na na-meet ko. Grabe. Sabi ko, guys, okay lang ba maglaro tayo for preparation ng Expo? Kasi baka sawa na kayo sa drafting ng mga kasama nyo sa community nyo. Might as well, might as well, na lang tayo, like, laro na lang tayo. Pero before that, nakausap ko na si Pat, basta baka mamaya na yun. So, nagulat ako, nag-yes sila lahat. I wasn't expecting 45 na tao sa BGM. Walang price yun, guys. As in, wala talagang pa-premium. Kami nga gulat din ako nun, nakita ko yun. Ang prinamis ko lang sa kanila is may participation prize tayo na in-offer si BGM. So, shout out kay BGM talaga. Sobrang yung heart ni Sir JC at ni Miss Ann in terms of taking care of community. Sa kanila talaga ako naka-eye kasi sila din yung first experience ko of it. Pero yan nga, so nabanggit mo nga, diba? Hindi naman kayo masyado nagpa-pods. Pero yan, speaking of pods or tournaments nga, Pat, meron bang isa pang tournament na dapat nating pag-usapan? Okay. So, dahil naitanong mo yan, nabanggit naman natin sa previous episodes natin. So, yung next big quote-unquote tournament natin ng community. Pero ito kasi, this is a community event. For fun lang talaga siya. Yung prizes and winning, secondary lang. Kasi ang gusto namin ni Chokes is, for fun lang. Masaya lang talaga. Just to meet both East and South community. So, this is Southeast Mayhem. So, si Chokes yung nakaisip ng tagline. Ano yung divided by matches. Ano and yung matchup? traffic. And traffic, So basically, this is a 12v12 tournament, ala Team League. Kung yung listeners natin familiar sa Team League, parang we'll get the top 12 players from East and top 12 players from South to battle it out against each other. Ask ko na lang dun sa dalawang nagluto. Paano nyo naman naisip yung mga ganong idea? No? Kasi wala, biglaan lang din talaga no? Sige. Ano yan, spur the moment yan Spur of the moment talaga. As in talaga. Sige, actually ang kwento dyan, na after ng Expo, magkasabay kami ni Russell sa ni Madam direct sa kotse pa uwi. So, napagkwentuhan lang namin, parang masaya magkaroon ng bagong tournament kasi parang ang tagal, most likely matagal yung next big tournament. Sabi ko, what if gawa tayo ng parang team league seeding na tournament tapos South versus East. Habang masakit yung ulo ko pa uwi, sinachat ko na si Chokes habang kausap ko si Russell sa si Derek. Ay ko, Chokes, bato ko lang muna tong idea. Bukas tayo mag-usap para maayos yung otak ko. Sa akin naman, before pa ni Pat na nag-chat siya sa akin with yung initial idea niya, nagkausap na tayo niyan, Pat, nung preparation pa lang ng Expo, kung natatandaan mo. Basta may malaki kayong invitation nun. I think it was a Friday or a Saturday. Morning. Tapos,
ang dami nyo. Sobrang dami Mm. nyo. Tapos sabi ko, parang gusto ko makipractice. Sasama sana ako. Tapos, before pa mag-start, parang sabi ko, tingin mo ba kaya natin mag-meet in the middle? Papadayuhin ko yung mga You know? from community namin. Mm. In that same day, sabi ko, okay Ah. lang ba na pwede tayo dito sa community ni Leonard sa Pasig? Para middle. Dalhin ko yung may enough people ako to play with. Kasi nga, kakatapos lang din ng daybreak tournament nun. So, parang yung mga tao rin was really excited to play against other people. Mukhang G yung mga peeps ko. Kaso, syempre, na-schedule nyo na kasi yon that time. And syempre, daming tawag dito, i-consider that time. Parking, etc. etc. So sabi ko, Pat, sige, cancel na muna natin. Pero at least, nagkaroon kami ng idea na, uy, parang pwede to Tapos yun sumakto na after ng EXO, yan naluto na ni Pat sa sakit ng ulo niya, siguro na. Ah. Tapos, Utak niya. binato niya sa akin kinabukasan. Sabi ko, sige, G tayo dyan. Actually, yung habang 'di ba masakit nga yung ulo ko, tapos sabi ko parang nag-isip ako ng next tournament na after ng Expo. Sabi ko kay Russell, anong magandang format? Yung kasi talaga, actually yung Team League nga, diba? Yung Team League. So, based yan dun sa UM League na sobrang tagal nang nire-request. Si Ace nga yung isa pang nagre-request dati yan Ba't hindi natin gawin in real life, diba? Kaya naman Kailangan lang ng preps. Hindi lang kasi siya pwedeng one-day event So, kasi sa Team League, may players kayo, tapos yung players i-assign nyo sa different tables, and then different tables, mag-assign kayo ng maps and heroes. So, magkakaroon lang ng drafting. So, may drafter kayo, magda-draft sila ng heroes, assign. Tapos, since may naka-assign na players sa bawat table, bawat map, alam nyo na yung matchup na lalaroin nyo. Pati kung sino yung kalaban nyo. So, magkakaroon kayo ng time to practice. Kasi after the draft, di ba, may time pa, may a week siguro, before yung actual laban, magpa-practice kayo. So, yun yung essence din ng Team League kasi. Nandun yung pakikipag-collaborate with other people kasi ang daming inputs kasama mo yung ibang teammates Hindi lang siya basta 1v1 na lalaroin mo on that tournament Hindi lang isa yung nag-iisip So, may Yes. hihingin ka. Kunyari, may matchup ka na ganito, Mikey versus GB. Tapos hindi sa sarili mo, hindi mo alam. Pero since may ka-teammate ka, meron kang input from others na, uy, alam nyo ba yung matchup kung paano gagalaw si Mikey sa ganitong matchup? Paano siya mananalo? Paano matatalo yung ganito. So, hindi lang ikaw mag-isa. So, yun yung masaya dito sa Team League kasi kahit wala ka pang experience sa matchups, merong tutulong sa'yo. Yes. So na-mention nga natin, 'di ba, na may assigned players. So ibig sabihin hindi naman kung sino-sino lang pwede sumali, 'di ba? So paano natin pipiliin yung players? Paano nyo ma-decide? Ang kinuha namin ni Chox, sabi ko kay Chox, para maganda yung may qualifiers tayo. Nung una kasi, ang sabi ko, may seeding. Chox, meron ba kayong seeding sa sa East? Sabi niya, hindi, parang may familiar ako kay ganitong shop, may seeding sila. Sabi ko, sa amin kasi wala pero I can do qualifiers like yung Way of the Turtle or yung previous nationals nga kung saan nagpapirma si Chox, parang may qualifiers to get yung mga 12 players na sasali sa tournament. Sa amin naman, kasi I collaborated with at least 3 communities kasama yung sa amin. Tinap ko si Adele from Area 21. At actually, 4 pala kasama yung sa amin. So, Area 21, Unmatched Sundays kay Leonard, then yung Yamatoys. Thankfully, si Area 21 at si Yamatoys, kasi matagal naman na silang nag-unmatch talaga. So, meron na silang ranking system of their own. So, hindi na ako nahirapan with kung sino yung top seed nila. Tapos, nagpa-tournament na lang din sila ng another 2 slots for their area. Kasi ginawa ko was 3 kay Area 21, 3 kay Unmatched Sundays. Si Unmatched Sundays naman, nag-seeding sila yung 3 tournaments. Tapos, kay Yamatoys naman, yung top seed nila from their rank, 2 community kasi yan joint forces sila. So, Yamatoys tas 175 backyard. Tapos, nagpa-tournament sila ng isa pang slot. Tapos, yung sa amin naman, kung sino yung top 3, yun na yung 4-hour slot naman. Ganun siya. Ang daming communities na involved. Dami nga Oo. Sa South naman kasi, I tried reaching out dun sa Muntinlupa, pero kasi parang nawala na daw ng players dun sa Muntinlupa. Kaya sabi ko na lang, sige, try ko na lang mag-4 na qualifiers. Yung 4 qualifiers, yung top 3 will be included sa 12v12. So, out of 4 tournaments, 3 each tournament yung makukuha ko. So, yun yung magko-compose sa 12 na representative ng South. So, ayun, nakakatuwa naman kasi yung iba,
Dumayo pa nga from Bulacan. Shoutout kay Ace. Oo, naglaro talaga Grabe. siya para sa Pagmamahal dinala sa niya pa South. yung girlfriend niya nun, pati yung best friend niya. Grabe. Pati buong pamilya ng best friend niya sinama Oo nga, niya. totoo, Para legit lang yun. maglaro. Parang nakita ko Oo. yung story na yun. Parang nakita ko Di yung ba? story na Yung mga kasaling ngayon for South representatives, hindi siya yung iisipin mong sila-sila lang sa South. So, may mga hidden gems na kasali, kaya nakakatuwa for this upcoming tournament. So, yan, yung mga shoutout nyo naman yung mga hidden gems na yan. Sige. i-expose na natin. No? Ha? Oo. I-expose na natin yung mga hidden, mga pocket Ah, picks. Sige, Pocket go. picks. East muna. Pocket picks. Sa akin siguro, di ko na pwedeng pocket pick si Tony. Si Tony kasi madalas na naglalaro eh. Siguro ang pinaka-pocket pick ko dyan si Kuya Max ng Yamato Ace. Ako, shoutout ko na lang yung pocket pick talaga ng South. Si Miguel. Yan. Pocket pick Oo. namin yan, si Miguel. Oo. Ano? Pocket pick o bucket pick? Hindi. Joke lang. Yan si Miguel, pocket pick namin yan. Pero meron ako dito bucket pick. Parang gusto ko rin i-reveal yung bucket pick ko ah. Sige, wag na. Joke lang. Okay, finally. Last question no, regarding sa Southeast Mayhem. No? Bakit wala naman daw pong paano naman daw po yung North at West? Kung meron mong nakikinig from North or West na community, if may community kayo, pwede naman tayong makipag-collaborate with Chokes kami para try natin for communities kung kaya. Actually, pwede. nasabi ko to kay Ann with BGM, sabi niya, paano naman yung mga taga Pampanga pati yung Bulacan? Sabi ko, Ann, sorry, napakalayo, hindi ko alam kung paano yung logistics nun. So pero kung gusto nilang makipag-collaborate with us, walang problema sa akin. Kausapin lang ako or say Chokes kung gusto nyo to finalize or gawa natin tournament for fun lang naman talaga tong community Oo nga, event for fun lang natin. to. Kasi siguro rin, to add up lang din. Actually, itong idea na to is a good prompt din to other communities. Hindi naman to guys, parang Exclusive. kami yung nag-start, Kami parang lang. hindi nyo na pwede kunin yung concept. Oo. Yun nga yung reason namin, kumbaga, ang main reason namin dito kaya namin pinull off the Nepat is to really, expose other players na kaya siyang gawin. Kaya siyang gawin without the budget. Di ba? Alam mo yan, Pat, without the budget. Oo. Kasi what I want to push then with this, I do believe naman that people deserves, yung mga winners deserves the prize that they would win, di ba? Pero yung passion din nila with playing the game itself, yung love nila for the game itself, nandun eh. So, just try to talk with your community on how you want to execute kung itong event na to. So, at least experience at the same time, syempre, you meet other people din, di ba? So, ayun, hindi namin to pinagdadamot ni Patrick. Kung TO kayo, try nyo i-explore to kasi it's a different way approach of playing unmatched din. Promise, yung nag-team league din ako last year, dun talaga ako namulat gaano ka-broad yung unmatched actually. And how it helps din yung may mga people ka around you na nagtuturo with the matchup, practice, what to do. So, doable siya, promise, doable. Yes. Hindi naman yung pricing naman hindi siya number one priority. Yung exposure, yung fun, yun yung Collab. important dito sa Oo. collaboration. Yes. The fun. Ayun. Let's now proceed to our next segment, our Hero of the Day! So, Ace, who is our Hero of the Day? Ito, requested to ng ating butihing guest, no? The equal parts sorceress and the schemer. Filipa and Dijkstra, let's go! Yun! Favorite daw to ni balita ko ni Papa Chokes no? Okay, let's start with a quick intro muna, no? Basic stats ni Filipa. Filipa is range, 12 HP. So, medyo mababa. Hindi pala medyo mababa talaga. Then Dijkstra with his sidekick niya, no? Melee fighter with 6 HP. Mababa din. They're both move 2. So, regarding sa board coverage, it's a bit meh. I mean, it helps na range si Filipa, but there's some things that could help her with her kit. So, let's look at first sa ability niya. 2 steps ahead. At the end of your turn, you may draw until you have a hand of 4 cards. So, in terms of tempo, you can never out-tempo her kasi lagi siyang merong cards. You can, pwede siyang mag-dictate ng tempo and yung speed ng game. Hindi siya mawawala ng cards, basically.
Never. Let's proceed muna sa strengths and weakness. Why don't you give me at least one strength and one weakness? Let's start with our beloved guest, no? Si Chox. Siguro sa akin, ang hirap niyang lagyan ng strength. And kasi lahat ng weakness feel ko na sa kanya. from, Meron yan, from, meron yan. from Ganyan. HP, from Dex, Fred, ilan yung reds niya. So, hindi ko maisip yung Wala ka, ano niya. meron yan. Pili-pili mo, ay wala kang palang strength. Paano Siguro yan? what I would say is yung forcing niya to discard people. Hmm. I mean the opponent. Siguro yun na yung at least one of her core strength talaga is yung allowing the opponent to discard something. Kasi nga just like Ace said, yung tempo, whenever out tempo her, pero at the same time at least may may switch ka in terms of playing value talaga, which is yun naman talaga I think yung playstyle ni Felipa, value to fatigue. So at least yun yung strength niya, pero mahirap siyang sobrang nipis niya, at the same time sobrang yung chances of her getting defenses medyo rin, nagbi-brick din siya honestly. So yun. Okay. Patrick? Yung strength for me ni Felipa, yun nga, yung nasa ability na niya is yung draw power ng Felipa. Kasi once nagbaba siya, before lower than 4 cards siya, pwede siya mag-draw until she has 4 cards. Malakas siya mag-draw, but actually pati yung cards niya yung may backup plan. May choose one, set Felipa's health to 5 or draw 3 cards. So, grabe siya mag-draw. If kailangan mo talaga ng cards, ito, maganda siya for draw. Ang weakness niya is yun nga, sabi ni Chox, yung pag-spread ng card sa deck. Onti lang defenses niya. May 13 defenses lang kasi siya. So, yun nga, talagang mataas yung chance mag-break. Pero, to counter that, yung draw power naman niya. So, parang nag-50-50 yung dun, strength and weakness niya. Russell? Ako, yung strength naman, medyo related din sa deck spread actually. Kasi yung strength niya, for me, kung titingnan nyo individually yung cards, sobrang ganda ng effects ng cards niya. Meron siya, for example, Spellbreaker, cancel na may end turn, di ba? Yes. So better than Trash Talk kasi hindi mo kailangan Better manalo. trash talk versatile talaga. pa. Tapos for isa pang example, ano pa yun? Do My Bidding, I guess one of the best defenses din sa game, sa buong match. Yes. Diba? Tapos ano pa yung isa pang keycard niya, Spy Master's Ruse. Yung choose an opponent, reveal 4, discard 2. Grabe yung value ng mga effects nung sa cards niya. Pero kasi weakness, yung mga number values, yung mga printed values ang bababa. Yes. So yung mga blues niya, highest na yung 3. Yung versatile niya na 4, 2 kopya lang. Tapos yung dalawa pang other versatiles niya, tig 2 lang din. So ang sobrang lambot. Ayan, sa akin, ang weird niya kasi parang pag inisip ko ang versatile niya, like he can go full send, tapos pwede siyang mag-value din. Pero I think value is the way kasi talaga pag kay Felipa, parang ganun yung idea niya. Pero parang pag tinignan mo kasi yung kit niya parang is out to kill you agad, ganun siya. Tapos ang dami niya pang yun pa yung isang idea niya is auto damage. Ang dami niya auto damage from like if yung cunning niya na card may damage yun, yung blinding dust na yung tatapon mo deal damage sa boost value, then finally yung Redanian tat niya na ignore. So ang dami niyang damage talaga dapat. Tapos pagdating sa weakness, I think point niya naman na yung lambutan niya. Also, yung i-point out ko lang din yung sobrang reliant niya minsan most of the time kay Dijkstra para manalo siya sa value game. Yung Spy Masters Ruse kailangan talaga mag-proc para manalo ka sa value game. Tapos yun na, si Dijkstra wala siyang cancel. So, may mga times na umamatay talaga siya. Ano ba, ang decent defense lang ni Dijkstra is yung bidding and yung Redanian. Pag may Redanian, yung ignore niya, probably magdi-discard yung kalaban mo for sure doon para mamatay yung Dijkstra. So, yun. Medyo reliant siya kay Dijkstra. Yes. So, ayan. Na-discuss na natin yung strengths and weaknesses niya. No? Punta naman tayo sa current placement niya, no? Sa tier list na ginawa ng ating butihing Taj. Sa ngayon kasi yung placement niya, it's not bad, but it's not also good. Nasa C siya. Nasa C siya, actually. It's bad. She's bad, pre. She's bad. Oo, she's bad. Pero I mean, there could have been worse di ba? Like, at least wala ka sa F, di ba?
So, meron pa rin siyang, there's still some hope pa naman sa kanya. No? So, let's just quick discussion sa placement. After siya ni Ghost Rider, then before Sattler. So, what do you think of placement niya? Is it justifiable ba? O do you think she should be lower or higher? Let's start with Fox. I think nag-matter talaga yung HP niya. Feel ko yun yung nagpababa ng at least naglagay sa kanya sa C. I think kasi if na-try ko nang laruin, nag-try akong maglaro ng modified Philippa na ginawa namin to siyang 14 HP. It's a little bit interesting. Mas ma-play mo siya ng value, mas may siya ng fatigue kasi mas mahunat siya. So, feel ko yung 12 HP kasi sobrang squishy niya. And also, as much as yung spell break is a good defense, it's still a 2 printed value card. So, it's still a parang ang sakit niyang ma-punish. Especially pag 12 HP ka. Isipin mo, nag-take 2 ako, putik, 9 HP na lang ako. Isipin mo, compared sa other fighters. Yun, so feel ko, HP talaga. HP ratio yung nag-bring down sa kanya into that tier. So you think dapat nandun lang, tama na yung placement niya? Yes, I think, C is fine for me. Okay. Kasi pag mid-tier, okay siya. Honestly, okay si Philippa with mid-tier. Yes. Sa tingin mo, Pat, what do you think of the placement ni Philippa sa tier list? Okay na, same naman. Okay naman siya for C tier. And din nga, viable-ish siya sa mid-tier tournaments. Russell, finally? Ako, same din. Same reason din kay Chox na yung lambot talaga yung problem. Kasi tinry ko to i-value. Kung i-check mo actually yung schemes niya, tatlong schemes, 2 copies each. Lahat yun super pass. Napapaabot ko siya sa fatigue. Ang problema, namamatay pa rin. Lugi ka pa rin sa HP sa dulo. True. Kasi most likely, gagamitin mo yung cunning early Kasi wala rin defense. Na mananalo ka lang siguro dito kung ma-trigger mo ng max value yung backup plan mo. Backup plan. Yun yung problema kasi lethal agad siya. Lethal talaga siya. Yun talaga. Dapat yung bidding mo na sa late game rin kasama ng backup plan. Yan. Sa akin siguro, technically kasi nung paglabas niya sa Realms Form, medyo sa kanya ako high. Pero yun, nilaro ko siya. Ang baba niya. Gusto ko yung idea ni Philippa, actually. Yun lang yun. So, feeling ko dapat okay pa siya eh. Tataas siya. Especially na kaya niyang mag-ramp ng tempo sa kalaban mo. Yun nga, ngayon, di ba, madaming heroes ngayon na nagka-crumble sa pressure. And may kit doon si Philippa dapat para sagutin yung mga weakness ng kalaban mo. So, sa spread lang naman, dapat okay siya. So, I think dapat tataas pa siya. So, yan, na-discuss na natin yung strengths and weaknesses, abilities, and tier list placement niya. Let's go with the matchups. Let's start with you, Russell. So, yung matchup na napili ko, si Chupacabra. So, stat-wise, ang winning dito, malala, si Philippa. So, bakit? Si Chupacabra kasi, move 3 fighter, melee, ang ability niya is after mag-attack, kaya niya mag-draw. So, bakit winning si Philippa dito? Unahin ko yung reasons kung bakit malakas si Chupacabra. Si Chupacabra kasi, ang strength niya, kaya niya mag-dictate ng tempo dahil every attack, pwede siyang mag-draw. So, he never siyang mawawalan ng cards to attack with. So, kung i-pressure mo siya, move 3 din naman siya, pwede siyang lumayo ng malayo, tapos magre-reload siya. So, yun yung parang number 1 strength ni Chupacabra. Kaya niyang i-dictate yung tempo, kaya niyang i-harass yung kalaban. So, bakit winning si Philippa? Yung kit kasi ni Philippa, ang daming sinasagot sa strength ni Chupacabra. Yes. Unang-una, hindi ganun mape-pressure ni Chupacabra si Philippa kasi meron ding draw si Philippa. Mas malala pa yung draw niya. Kasi from 0 to 4, kaya niya. draw mas 5 marami pa. siyang kaya i-draw. Yes. Draw 5 Tapos, 3-3. draw 3. Heal 5 or draw 3, di ba? So, parehong anti-Chupacabra. Tapos, nung sinabi ko kanina na pag kunyari, nag-reload nga si Chupacabra, meron kang polymorphy. Move value mo 5. Tapos, range si Philippa. So, kung kunyari, naunahan ni Philippa sa tempo si Chupacabra, kung siya yung nagdi-dictate, kaya niyang ituloy-tuloy lang yun. Hindi na matatapos yun. Move 5 eh. Wala nang takas yun. Ranged pa. And then, yung specific cards, I guess, isa doon, Paralyzing Fetters. Kasi merong boostable si Chupacabra na key din, di ba?
Yung 0 sa Fetters, or do my bidding din sa Fetters, di ba? Ay, sa 0. Yung do my bidding, wala. Ano naman yan madaya talaga yung defense na yan, so automatic malakas yun. And then yung Spellbreaker din kasi, malaki yung effect niya versus Chupacabra kasi unang-una cancel and turn pa. So hindi makaka-draw Combo. si Chupacabra. And then Combo. yung isa pwede pa hindi makaka-combo si Chupacabra. Tapos wala pa siyang draw. Tapos yung isa pa, lastly, yung isang strength din ni Chupacabra nga pala kasi 'di ba, minsan gusto niyang mag-low HP para Lumakas. ma-activate yung mga cards niya, 'di ba? Yes. May owl form si Felipa. Mamatay siya Bigla na lang niyang pwedeng i-burst down si Chupacabra. Tapos may blinding dust din siya na auto damage from defense. So, ang dami niyang sagot talaga. May Individual detail, cards siya, ang dami niyang sagot kay Chupacabra. So, ayun yung reason kung bakit siya lamang. Basically, kaya niya makipagsabayan kay Chupi. Actually, naisip ko din yung sa matchup na yun, yung natural toughness, pwedeng manalo sa mga attacks ni Felipa kasi puro tres lang. Yeah. Halos laging panalo. Yeah, 3 lahat. So, yan. Next matchup naman sa akin. Inbox matchup to. Yen Tris versus Felipa. So, evenish matchup siya. So, basically, on paper, pag Yennefer ka, hindi ka malolow-hand count ng Yennefer kasi nga meron kang ability. So, lagi ka may pang-discard sa Incinerate, hindi ka mabe-burst down niya. Pero yun din naman, masyadong mababa yung value blocks mo. Like, you have defenses, yes, pero you're still gonna take damage sa boostable damage ni Yennefer. So, ayun, maganda siyang actually, ang dami, ito yung matchup na interaction heavy kasi pwedeng itapat mo yung spell break sa mga portal just to end the combo. Pwede mong, pero pag tumapat siya sa Incinerate, you feel bad, yan di ba? Or sa, mga ganong matchup siya. Yung Fetters, good siya sa kahit except Incinerate Kasi kahit anong i-boost mo Then meron din siyang answer sa hindi ka ma-out-tempo ng Yennefer as Felipa. Like, you have Redanian to discards. Meron ka ding Cunning para ma-discard din yung kalaban mo. Tapos meron kang auto-damage to kill Yennefer if need be, diba? Like, Blinding Dust, meron kang Lightning Bolt. So, yun yung even matchup sa akin. Felipa and Yennefer and Tris. Okay, let's go with the next matchup with Chucks. So, sa akin, probably losing talaga to, pre. Ang napili ko, Achilles. Felipa versus Achilles. Kaya ako siya napili, kaya ako siya hinighlight kasi nanalo ko as Felipa. Pero, by theory, talaga to? So, OCD losing talaga. Well, sa akin, I'm probably pinapanood ko ito kay Russell kasi bilang siya ang aking Achilles master. Sabi ko, Russell, nakatalo ko ng Achilles gamit Felipa. Tuwan-tuwa ko nun. Pero if you would see the match, kung naalala ni Russell yun, parang bugbog talaga ako since yun yung weakness talaga ni Felipa is yung printed value defenses niya. Kasi as we all know, ang daming 4 ni Achilles. And masyadong punishing din yung mga Patroclus card pag hindi mo siya na timing ng tama, yung mga auto damage. At the same time, yung 3 na nagiging 5 niya, it's still punishable sa akin. So, ang daming iisipin as Felipa. Basically, talagang losing siya in all aspects, interaction. Pero siguro nagva-vary din talaga. Dito natin makita yung yung power din ng map, how you would take advantage of the maps. And mainly dun sa reference ko kasi yun lang naman I think yung nalaro kong Felipa na Achilles and ayoko na siyang maulit. Siya like 6 matchups na practices to with Mark Sandoval with other people din. Parang 3 kay Mark, 3 yata kay Carl. Parang lahat yon talo ko. With the same map na Kaer Morhen yung map namin. So may mga spots doon na where I could hide si Jimmy Santos. So, pwede ko siyang itago dun sa pinakakanto dun. So, kasi yun lang yung ko I don't know if it was my win con na magamit yung full value nung Spy Master. Pero, na-try ko siya in all practices. Talagang hindi rin Masyadong masakit yung hataw talaga. But, ayun, feel ko in all theory, talagang losing matchup to.
But with my matchup nung Team League, so yeah, thank you kay Team League, di ba? It was an experience, matchup and training. Nanalo ko doon yung 10%, whatever percentage of win ko, win percent nung game na yun. So, nanalo ko. Pero, mahirap. Mas sobrang dami mong gagawin. Sobrang threat sa'yo. Kumbaga, di ba the usual Achilles, pag may kalabang kang Achilles, usually si Achilles nanonood lang, di ba yan, sa gilid, tas lang, tungo lang. Dito, putik, bugbugin ka ng dalawang parehas na may painted value. Parang, Game action pa. Oo, kamot ulo ka talaga. As in, sige, na-cancel mo nga, nag-take 2 ka, ilan na lang HC ko. Wala, mahirap talaga. So, yan. Wala pang cancel si Dijkstra, so mamamatay talaga si Yeah, mamatay siya, as in. Dagdag ko lang din, kasi napanood ko yung game ni Chox na yun kung paano nanalo si Felipa. May mga key moments doon na sobrang importante. Isa doon, yung Redanian plot na defense mo. Walang card si Achilles nun, di ba? Low hand. Yeah, dun talaga nag-flip Diba? yun. Yung umatake siya ng skill. Kasi Umatake syempre, siya. gets na Skirmish. Atake Oo. talaga yun. First action to draw 1. So, matik na yun, di ba? Atake siya skirmish. Pinang-defend ko yun. Yung defense yun, yung ignore value. Wala siyang na-draw. Wala So, siyang basically, from there, nag-snowball na. So, after nun, na-trigger mo pa yung dalawang backup plan, di ba? Dalawa, di ba? Yes. Oo. Heal it. Ganda. Nakahil ako ng 2 beses. As in, doon ko siya, max value ko siya. Ang daming kailangan mangyaring tama para kay Felipa nung Sobra, game na yun. First time ko nga lang Dami, marinig na dami. magamit yung backup plan ng dalawang heal 5. Di ba? Oo, men. As First Grabe. in, Ang rare nun. grabe. Oo. Next matchup natin, Patrick. Okay, for my match up, it's T-Rex versus Philippa. Winning T-Rex dito. So, sabi naman natin kanina, si Philippa nagbe-break. So, in any case na mag-break si Philippa, kayang-kaya patay ni T-Rex in Patay few na siya. turns lang. 12 HP lang Kasi mo, dalawang commanding. Tapos, pwede siya mag-dinosaurs na sa is. Patay na agad Tapos yun, na. di ba? Wala na. Tulog maaga yun. Tulog talaga. Then, kung let's say ang best card ni Philippa dito against T-Rex is Spellbreaker, yes. Meron siyang cancel and end the turn, pero what if kumagat siya sa commanding impact? So take 3 pa rin. Masakit pa rin from Punish pa 12 rin. to 9, 'di ba? Ang 75% of your HP pa rin 'yon. So kawawa talaga. Pero pag hindi niya naman gagawin mo ma-spellbreak, sa 27 HP. Kahit Oo, mag-all yun. form ka doon ng full hands, Diba? putik na yan. Hindi Buong deck mo, all four mo. yung ability ni Philippa na draw 4, okay. Kaso sa turn mo lang yun Paano pag ubusin na ng T-Rex yung cards mo tapos Totoo. ubus na yung buhay mo? Wala na. Hindi ka na makaka-draw 4. So wala. Kasi ang dami niyang auto damage. May reckless na deal 3 automatic kay Philippa. So 3 ulit yun. May 15 pounds of muscle. Ignore the value. 3 ulit yun. Di ba? Parang nakakalungkot talaga pag tinitignan mo lang yung matchup Wala. Isipin mo, yung 12 HP ni Philippa, kahit i-doble mo yun, mas taas pa yung HP ni T-Rex sa 27. Ang hirap talaga nun. Tapos fetter, sabihin mag-fetter siya, yes. What if commanding impact, Commanding take pa 3? rin. What if reckless lunge, take 4? What Take if 4? 15 pounds, take 3? Di ba? Parang Wala. ano na lang. Ano nang gagawin ko? Tapos sige, may cunning ka. Discard pa si T-Rex, hindi na. 27 buhay niyan Yung Redanian, dun lang mag-discard si T-Rex para hindi ma-ignore yung value. Para tuloy-tuloy lang yung T-Rex. So, ayun. This matchup talaga, sobrang saya siguro ni T-Rex na ito. Parang pag napikit yung player ng T-Rex yung mananalo. Oo, kahit Oo. sabi mo na lang, sir, abot ba ng T-Rex? Yun na lang. Yun lang tanongin mo. Ayan na. So, since finish na tayo sa matchups, no? Why can't we think of any best map for Philippa? Chox? I think for the meantime, feel ko stick ako sa Kair Morhen. Kasi may maganda talaga siyang spots. May spot. Especially if you're against melee. Tapos mga solo melee fighter. Maganda talaga yung Kair Morhen. Pati range map kasi din yun, di ba? Like, Yes. maganda siyang switch around. So, tapos knowing na move 5 ka pag uptime yung ano tawag doon? Polymorph. No? Polymorphy. Tapos ang ganda nun kasi
pag tinignan niyo yung map na yun, 'di ba? Ang dami niyang sakop na zones. So, Zones. ang laki ng chance na uptime yung polymorphy mo against melee fighters. So, Oo. alam ko lang, jogging ka lang, legit putik na Parang yan. di na ata mawawala yun pag Hindi na-activate mo. mawawala yun, oo. Unless doon na pumunta doon sa brown, yung spawn ng turn 2. Pero the rest, ano na yun, uptime na yun. So, Since tapos na tayo sa matchups, we can go with the wrap up with Philippa, no? We can conclude that this hero is basically defined by her low HP. She has this potential na she has a value game and a very aggro way to pilot her. But the main thing that really hinders her is the ability to survive, basically, because of the value blocks, because of the Yeah. blocks that she has. So, yeah, that's basically Philippa for everyone. Okay. Now, let's proceed to our next segment for our current and recent events. So, Ace, for the BGM Tour anniversary. Okay, wala man ako dito, pero nasubaybayan ko yung mga nangyari, no? Then, ang nag-champion dito, walang iba kundi ang ating, nagbabalik na naman siya, no? Lumalakas na Babalik naman na siya. naman sa BGM. Lumalakas na naman siya. Shoutout kay RJ, no? Kay RJ. pero galit yan kagabi. Ay, bakit naman siya galit? Bakit sabi naman, bakit siya galit? Wag na. Mainit, nanalo na, mainit pa ulo, no? Grabe na. may nirelease pala talagang Hulk na set. Oo nga eh. Ayun, shoutout kay RJ. Tapos sa second kay Sir Adel. And yung very own natin sa third place, Sir Russell naman. Grabe naman. Ayun. Masaya daw. Ang dami yung players nun, balita ko, 62. Ang linis. Maganda Malayo. yung ano. Next, yung Unmatched Queens League. So, nung June 27 naman to. Ang Nice. format, kung hindi ako nagkakamali, yung Helios din na ginawa nila. Ang nag-champion dito, si Chok. Sino nag-champion dito? Rep nyo Siyempre, to. from sa amin, si Erin. Let's go. Yeah, let's Ano, go. Erin. Congrats. Congrats. Palaro sa Erin yan. Next naman natin yung Unmatched Roadshow Helios. This is nung weekend. So, ayun, congrats sa champion. Yeah. Woohoo! Next, upcoming tournament natin. Ito naman, online. So, ito yung mga inaabangan ng mga batak. Mga nasa dugo, nananalaytay na yung unmatched sa dugo. Summer of Legends 2026, paparating na. Yeah. This coming July 13. Yes. Ang daming players yan, 200 plus. 200 plus. Pero meron pang mga waitlist. So, ang dami pa. I hope if mayroon nakikinig dito, sana makapasok kayo sa playlist. More chances of winning sa Philippines. Yeah, go Philippines. By the release of this episode, I think na-release na rin yung roster and yung full pulls ng map. Yes. So, if you want updates, you can watch montage para sa mga i-stream niya kasi to. So, next sa online tournament din, kung hindi man kayo nakasali sa Summer of Legends, sana nakasali kayo dun sa isa pang online tourney na yung High Power Arsenal. So, Ganda ng pangalan, by the way. Isa pang evento. So, High Power Arsenal kasi Arsenal yung format. Tapos kung titingnan mo yung hero pool, puro high tier. Nandun yung mga S+. Nice. Grabe. Saka yung mga counter nila. So, hindi naman sila magwawala dun sa format na yun. Kaya, okay lang. So, nag-start nung July 6. So, next naman natin yung may nagbabalik na tournament nung Thursday. So, Block 101. So, yan, congrats sa champion. At alam namin, parang may dumayo dyan sa Block 101. Balik ng ano eh. Oo. Then, lastly, syempre, yung tournament na pinag-usapan natin kanina with Choks, Southeast Mayhem. So, this will be on July 11 and July 26. So, kung gusto niyo guys manood, okay lang. Punta na lang kayo sa venues kung ipopost na lang namin yung details for the venue. Okay. So, now let's give the floor to Choks for his final words. First off, siguro, ayun, thank you for the South community in welcoming me sa podcast ng Undefended Takes. Grabe. Gulat din ako na na-invite ako.
for this specific talk, which is I think very good din siya for a breather din sa mga recent topics kasi baka masyado nang lumalakas yung mga nakikinig sa inyo. Ano muna? Tignan mo yung goal, yun yung goal. Yun yung Medyo, goal. syempre kasama yun, di ba? So, ayan, very thankful to be here. At the same time, meeting tong mga OG na to, mga batchmate ka sila Russell. Yeah. Batchmate ko to si Russell eh. Then other OGs din. Yan, shout out sa kanila for ma-experience ko yung pagiging friendly ng bawat isa and welcoming din in this budol hobby no ako yung nagsa-start pa. And syempre shout out sa communities na meet ko din from different parts of Manila for now. Hopefully visit. Ang tina-target kong bisitahin talaga is Baguio, pati Cebu kasi may mga scheduled rin ako sa Cebu. Yan sila kalimutan ko yung name niya. Oh my gosh, ang sama akong tao. Basta sa Cebu. may friend ako dyan sa Cebu, dalawa. Tapos sa Baguio gusto ko bisitahin yung sa dojo tournament nun. Di ba may doon, may unmatched community. Then syempre, shout out mainly sa community namin sa East Side. Ayan, very thankful for the people who really spend their time reaching out sa mga liblib na lugar, sa Angono, Antipolo. Ayan, shoutout kay Tony. Then kay Mark and kay Erin for helping out a lot of things sa Marikina side. Then, ayan, so very thankful sa buong community actually ng Unmatched community. So, continue to be, alam niyo yan guys, minsan talagang competitive is there. Pero I just want to remind us all na hobby to. So, hobby to and most of us naman are all grown ups. So, okay naman yun. Okay lang yung may competitiveness. Parang naalala ko si Sir Robert lagi dito. Pag nakita niyo si Sir Robert, parang ang hirap lapitan. Pero pag nakasama niyo na yan, like, makikita niyo yung gentle side ni Sir Robert. So, yun ang gusto kong i-impart. Like, be like Sir Rob. Nax! Pero yun. Lakas na mabait pa. All seriousness, yun. Like, we're a community, alam niyo yun. Let's be kind with one another. Hindi mahal ang maging kind to other people. Yes. Tama. Amen. Grabe. So, Inilig ako dun. Yung banter, okay lang yan. Like, it's a good, healthy, alam mo yun, minsan, kasi we're binded naman with friendship all throughout the years na magkakasama tayo. Yung asaran, nandyan na yan eh. Pero, like, may boundaries pa rin tayo na we have to respect people pa rin, di ba? Alam niyo yan, di ba? Amen. Yep. And so, yun, thank you. Thank you. Thank you, Choks. Okay. Thank you, Choks, then for the wonderful conversation with you and dun sa nalaman namin history na sa pag-build ng community. So, yun nga. Thank you din. Pagka may questions kayo, pwede kayo magtanong kay Choks or kung gusto niyo sa akin. Pero kay Choks na lang. About sa community Pag malapit sa'yo, sa inyo na. Sige. Pillar din kayo dyan eh. Ang dami nyo dyan. Okay. Ayan. Thank you, Choks. So, na lang, hintayin na lang tayo magkaroon ng PM from other communities, no, para sa tournaments, no, para may mas malaking tournament tayo. Yes. Pati iba naman yung mga friend na TOs namin dyan, talagang tumatanggap kami ng gusto nyo sponsor yung namin. Hindi kami tatanggi. Hindi kami tatanggi, guys. Tutulungan namin kayo. Kung alam nyo lang. Kung alam nyo lang. Okay lang yan. For the love of game and community. For the love of the game. For the love of the game. Ayan. So, that's it guys for our episode. Once again, I'm Pat. I'm Ace. I'm Russell. And I'm Choks. And always remember to always have a backup plan. Siyempre. Thank you. Thank you. Pasok na pasok yun. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye.